Magandang araw mga kabarya. Ngayon pong araw ay nandito kami muli sa aking bukid upang mag-spray uli ng pandamo. Yan, nag-i-spray na po yung kasama natin sa pandamo na ating i-apply ngayong araw. Ayan po yung kasama natin at patuloy na nag-i-spray. Naalagaan po niyang mabuti yung ating palay. Ayan mga kabarya. Maingat po yung ating kasama sa pag-i-spray. Ayan, nakita nyo. Kasi tinubuan po ng ibang klaseng damo itong bukid. Ayan. Samantalang nakapag-spray na po tayo nung una. Pero may ibang klaseng damong tumubo. Kaya inuulit natin. Tingnan nyo po ang palay. Napakaganda. At naglilihin na po. Ibig sabihin may dala na, may buntis na. Makalilipas lang po ng 1 linggo. Magkakaroon na po ng patanaw yan. Ang ibig pong sabihin ng patanaw ay magsisimula ng lumabas yung butil ng palay. Pagkatapos po nun, mag-i-sprayan po natin ulit ng pang-insekto. Para naman gumanda-ganda ang dating ng palay. Ngayon po mga kabarya, talagang parusahan. Sa mahal po ng mga gamot na inilalagay natin, pataba, yung pandamo, yung pang-insekto, mamahal pa, papanaylibuhin. Samantalang ang presyo ng palay ay binagsak po nila sa 7 pesos, 8 pesos. Kaya po itong palay na anihin natin, hindi po natin ipagbibili. Gagawin na lang po natin bigas. Para sa ganun ay marami tayong stock. Hindi po makakaagapay ang presyo ng palay sa mga bilihin na panglagay sa bukid. Kasi nga po, murang masyado ang palay. Ewan ko po kung sinong may kagagawan. Dapat po sana, wala naman po ako reklamo kung ang presyo ng palay ay mababa. Dapat din po sana ibaba nila ang presyo ng input natin. Mag-umpisa sa binhi, sa pataba, sa gamot, yung gamot na pandamo, pa-insekto. Dapat ibaba po nila para naman po makaagapay tayo sa gastusin. Ang diferensya po ngayon, katulad po nung isang araw, yung ating kaibigan ay nagbenta ng 8 kabang palay. Ang napagbilhan, makikita 3,000 lang. Paano po yung gastos? Hindi po natin inaalis na ang gobyerno magkaroon ng programa para mapababa ang presyo ng bigas. Pero paano naman po gagawin ninyo sa mga magsasakang kamukha namin na namumuhunan? Umpisa sa binhi, kamalo ng binhi, 1,350. Sipin nyo yan ha. Ang presyo ng pataba, ganun din, 1,450, 1,650. Ang gamot, ganun din, 1,650. Ang napaka mamahal po ng gamot na mabibili para sa ating palay. Pero paano po ang gagawin natin? Dapat po masilip o makita ng ating pamahalaan na nangangailangan ng suporta o agapay yung ating mga magbubukid. Kamukha ko po. Kamukha ko, ang inaasahan ko lang ho itong Kaprasong Bukid.
At meron naman po akong tricycle na pinamamasadang pakonti-konti. Yan kaso po ginagawa ang kalsada, hindi po tayo makapangmasada ng todo, kundi pasundot-sundot lang. Ang totoo po talagang mahirap. Halos po lahat ng magsasaka ay ang daing ay yung alalay ng gobyerno dapat ipagkaloob sa atin. Ito pong aming bukid ay maliit lamang. Kaya nangangailangan po kami ng alalay ng gobyerno. Sana po mapansin ng ating mga nanunungkulan kung papaano ang magsasaka ay naghihirap para lang maitaguyod itong bukid para makapag-ani ng palay. Kung patuloy po na magkakaganito, mahal ang input, pero ang presyo ng palay ay ubod ng mura, baka po sa susunod wala na pong magtanim. Napakamahal po Mag-uumpisa ka sa bayad araro. Yan. Ang 1 hektarya po, 8,000 na ang binabayad namin. Sumunod ang binhi. Sipin nyo ang binhi, 1,350. 5 kaban ang binhi namin. Sumunod gamot sa pandamo. O isipin nyo, 1,650. Pang-insekto, 1,450. Ang pataba, pinakababa po, 1,450. Ganyan po kamamahal ang usapan sa mga input na ilalagay natin sa ating bukid. Tapos ang presyo po ng palay ay 7. Yung daw pong iba kinukuha ng 8 pero pakiusapan pa. Sipin nyo halagang piso. Pakiusapan pa. Pero yung palay na inaani, hindi naman po masama dahil tayo yung palay. Hindi naman bulok. Kung bibili nila ng ganun kababa, baka po sa susunod, wala na pong magtanim. Hindi na po tatamnan ng palay yung mga bukid. Paano na po ang bansang Pilipinas kung wala na magtatanim? Kaya nga po, sana napapakinggan tayo ng mga nanunungkulan para sa ganun, makita nila o malaman nila kung paano nagkakaroon ng peperwisyo sa pamamagitan ng pagbaba ng palay. Pinipilit po yata ng ating gobyerno na gawing 20 pesos ang presyo ng bigas na hindi naman po maaari. Kahit po yung mga imported, mahal po. Hindi na po babalik sa 20 pesos ang presyo ng bigas kahit po anong gawin. Ngayon, para mapababa nila ang presyo ng bigas, ayun po, magkakaroon sila ng subsidy para sa mga imported na bigas. Para sakali, natulungan tayo yung ating mamamayan. Pero yung lokal na magsasaka, mamamatay. Dahil nga sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga panlagay sa bukid at patuloy naman na bababa ang presyo ng palay. Dito nga po sa aming lugar, kung nabalitaan po ninyo, masamang balita lang po. May mga magsasakang mahirap nang banggitin pero kung nabalitaan nyo po yun, isipin nyo dahil sa sobrang mura ng palay, nakakaisip sila ng hindi maganda. Ayan po, paano ang gagawin natin sa ganong kalagayan? Dapat matulungan tayo ng pamahalaan natin. Kung ang presyo ng mga input ay ibababa at iakma
sa presyo ng palay, palagay ko po pwede. Pwede po yung 7 at 8 na presyo ng palay. Pag po iakma sa mga panlagay, sa mga panggamit sa bukid, yan po at makakaagapay po ang magsasaka. Ayan po mga kabarya, at nandito na yun po yung kasama natin at patuloy na nag-i-spray. Yan, nakita na ninyo. Anong damo yung tumubo na yan? Trigo. Ayan po, trigo, yung damo na tumubo. Dati po, ang damong tumutubo dito ay muta. Ngayon, at saka yung sa saluyutan. Ngayon tinabuan po ng trigo. Yan po. Ngayon lang po nangyari yan. Natubuan ng trigo yung ating pananim. Yan. Sa sobrang dami po ng trigo ay kinakailangan uling sprayin. Yan po mga kabarya, at sa patuloy na pag-spray baka po humabang masyado ang ating video. Tama na po yung maipakita ko sa inyo at maiparating ko sa inyo yung mga hinaing ng aming bukid at lahat ng magbubukid sa Pilipinas, ganyan po ang hinaing. Yan, lalo po dito sa parte ng Nueva Ecija. Ganyan po ang hinaing. Kaya kaysa magdadaing tayo ng magdadaing, ay malaman lang ng gobyerno natin yung pangunahin natin pangangailangan na tulong mula sa kanila. Ayos na po sa akin yun. Yan. Hanggang dyan po ang aking video. At salamat pong muli sa inyong panonood. At walang sawang pagsubaybay sa aking channel. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.